po tayo guys, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron pong ipapaabot si tatay, lalo na po ay nakakatakot po yung sunog doon sa LA. Meron po siyang nakita ngayon na meron pang mangyayari na malaking trahedya dito sa ating bansa, yung sunog. Di ba? Ipinapaabot po ng ating kaibigan noon na meron pong mangyayaring sunog sa mga squatter area. At meron na naman 300 kabayan siguro yung ano doon, no, nasunog, or iwan ko lang, basta mayroong nasunog po doon sa Manila. Di ba, tay? Oo. Ito po yung natatakutan ng ating kaibigan, no? Yung squatter area doon sa Tondo. Doon po ang pinaka malaking pinsala. Mayroon ang ating kaibigan na ipaabot sa inyo. Dapat po ninyo ay pag-ingatan at hindi po ninyo basta-basta na iwan lang po ninyo sa bahay ninyo ito, no, para sa mga bata na dapat hindi po nila ito mahawakan para hindi po mangyari po yung sunog na tulad po doon sa LA. Tay? Nasa inyo lang po talaga guys yung paniniwala dito. Nakita ni kaibigan ngayon, kasi iba po talaga pag mayroon mga nangyayaring sunog-sunog guys, ay pwede yan magkanit-kanit sa Bisaya na guys, kanit-kanit. Kaya bitaw magkatay-katay. Muna ang problema karon nakikita ni tatay. Dapat po yung mga magulang daw, kung aalis kayo sa bahay, dapat po daw wag po ninyong iwan ang inyong mga anak po ng mga tulad ng lighter na nandun lang po, na maaabot lang po nila, no? Tulad po ng sigarilyo, dapat po talaga na hindi po kayo basta-basta lang tatapon po ng isang sigarilyo para hindi po mag-cause po ng sunog. Ito po talaga ang inyong nakita ngayon tayo na mayroon pong sunog po mangyayari. Di ba sinabi po niyo kanina, Luzon, Visayas, Mindanao? Mayroon nakita sa tatay guys na mayroong mga mall na pwedeng masunog ngayon. At saka yung mga squatter area po talaga ang dapat po natin na tuunan po ngayon, kasi kadalasan po sa squatter po talaga mag-umpisa dahil po sa kapababayaan po ng mga nakatira. Dito sa Mindanao tay, doon sa mga syudad, saan po ba talaga ang dapat po na mga ano natin, mapaabot natin sa kanila ba? Dapat po may mag-ingat din sila. Lampurnas na daw guys, tanan daw ani makadungog ani guys. Kung unsa man daw ilang gipaabot sa inyo diha sa Manila karon nga nakita ng ating kaibigan na yung sunog, no? Hindi lang po doon sa Manila, pati lahat po, no? Lahat po talaga. Kaya sinasabi nila Luzon, Visayas, Mindanao, dapat po kung ano man po ang babala ng ating kaibigan, yun po talaga ang sundin natin. Tay? O masunog lagi daw ang kuan guys, kining doon sa squatter area, doon sa Tondo, marami talagang maapektuhan po ng mga malalaking establishmento, di ba? Nako po. Ito po talaga ang mga kalamidad ngayon guys, na lagi naman ito nasasagupa. Oo, lagi na po itong hinuhulaan po ng ibang manghuhula. Pero ngunit ang ginawa po ng ating kaibigan, no, tinitingnan nila palagi kung ano man po ang kahinanatnan po ito, at saka kung saan po ito tatama. Tumpak po kayo tay. Oo. Oo, sinabi po ninyo na mayroon masusunog dito sa Manila. Mga isang araw pa lang siguro yun, no? Nakalipas. Kinaumagahan, balita na po talaga na mayroon nasunog po doon sa, basta doon sa Manila banda guys, sa Luzon po. Kaya dapat po tayo mag-ingat dahil po nakikita ng ating kaibigan, mula nang nangyari ang sunog po doon sa LA, ay sobrang nag-iiyakan po talaga yung mga artista, mga kilalang mga tao, no? Nasunog ang nilang mga ari-arian. Ayaw po ni tatay na matulad tayo, lalo na sa Manila ngayon ay kadalasan po yung sunog po doon. Hindi po tayo pwedeng magkampanti guys tayo, di ba?
Ha? Meron palang sunog na sinadya. Kawawa naman. Dapat po tayo guys, no? Mag-ingat kayo. Kasi meron palang pwede na yung compound mo, tinitirahan mo dyan sa squatter area, pwede meron mag-intensyon na sunogin yan. Sabi ng ating kaibigan. Kaya nakakaawa tayo, yung mga mahihirap. Anong ibig po yung sabihin nito, tay? Na mga intensyon na mga tao na gusto nilang sunogin yung mga area, naadaling ani? Kayo na mag-comment guys ha. Meron bang mga tao na intensyonan ang imuhang kanang squatter area diha sunogin para lang mapakinabangan ng isang taong mayaman para po ay gawing ano? Ingana ba tayo? Gawing yung mga bahay na masubdivision? Ay nako po. Sana po siya na lang ang sinunog. Kung ito po yung nakikita nyo tay. Sakit naman po yan sa mga tao na mangyayari yan. Ay nako. Wala gyapon day kuan day guys na. Wala gyapon day dito lusot. Wala tayong kawalan pa rin dito kahit binabalhaan natin yung mga bata na hindi maglaro ng apoy, posporo at saka yung sagarilyo. Mayroon mga tao na pwedeng gawin ito. Intentional lang. Kaya dapat po talaga no, maging alerto tayo. Kasi ang sunog guys, pwede tayong nakakaawa lang po doon yung mga bata na maliliit at saka tulad po ng mga paralyzed, no? At saka yung may mga sakit na doon sa bahay. Paano na lang sila natin iligtas kung sakali man na mayroong mga tao na ganito po yung ipinapaabot ni tatay, no? Basta tayo ngayon magdasal na lang tayo. No, kasi po nakita niyang ating kaibigan kapag mayroon po mga kalamidad po na nangyayari sa sunog, panalamin na nato ba? Kanang sunog guys, magkatay-katay na. Oh. Tulad po ng eroplano. Pag mayroong bumagsak isang eroplano, magkatay-katay na guys. Maraming maibalita na maraming na bumabagsak po na mga eroplano. Yun po ang ibig sabihin ng ating kaibigan, dapat po lagi po tayong alerto. No, napakahirap po talaga yung buhay ng tao dito sa mundo. Hindi po natin matagna ba kung kailan po talaga mangyayari po yung mga trahedya sa buhay natin. Dapat po talaga tayo na magdasal lagi. Ang ating sandata ay lagi tayong magdasal para hindi tayo matulad sa iba. Yun po. Mayroong sunog na intensyon. Basta doon sa LA ay hindi po talaga yung intention kundi galing po talaga yan sa Panginoon na pinatikim sa kanila. No? Kaya sana po makuhaan po ninyo itong pag-iingat. Yung mga babala ng ipinapaabot ng ating kaibigan na nakita po ng ating kaibigan na mayroong sunog po doon na malaki doon sa Luzon na mangyayari. Sabi ng ating kaibigan, kaya dapat po maging alerto. Yung mga anak natin, huwag po natin iwan na hindi po natin pinapangaralan ba, no? Dapat po ay lagi po natin bilinan na hindi po sila maglaro ng mga apoy para wala pong mangyayari sunog.